guys, it's been a while. May nandito si Chris. Dito kami sa library. Pero okay lang dito magdaldalan konti. Yung sa babang floor ang hindi talaga pwedeng maingay. Anyway, naka-reserve to sa amin for our next class. Pero may tao pa sa loob. 10 o'clock pa yung reservation and it's 9:47. Galing kami sa exam. Tagal ko na din nag-vlog. Hindi ko na maalala kung ano na naikwento ko. But, yeah, last Monday, nag-quiz kami sa accounting. And today, yung quiz namin last Monday, 30 minutes lang. But for today, exam, for the whole duration ng class. So, mga 2 hours. Anyways, so yeah, we're done with the exam. And waiting kami for their next subject, which is naka-online kami doon sa marketing. Hindi pa yata nakwento yun sa inyo, no? So, online kami sa marketing subject namin. And since meron kaming class sa morning, wala kaming choice. Kundi dito rin kami sa school nag-online class. So, either dito sa labas ng library or yan, meron kaming pwedeng i-book na room to take the online class. Nasaan na kaya sila, sila Ma'am Shen, sila Sheena Marie. So, yeah, kulot-kulotan tayo today kasi I had time last night mag-ayos ng hair after maligo. So, yeah, anyways. Alam ko tayo sa accounting. Ha? Ano na? Para sa accounting exam yung kulot. Para sa accounting exam yung kulot. Para ma-perfect, char. So, we'll see. Sana hope. Pero hindi eh. Yung quiz ba natin within the day lumabas yung result? Hapon. Within the day? Ata. Pero physics lang. Oo, kasi yung quiz namin was 22 points last time. Today was 45 points. So, baka mas matagalan mag-check. Pero so far, mabilis naman yung prof namin mag-grade. Anyway, so yeah. Hintay tayo next class in 10 minutes. Actually, pwedeng kumain. Nakakita ko ng microwave. Dito kasi bawal dumaan, diba? Pero pag umikot ka doon, merong pantry, may microwave, merong water, may ref. May hot water. Oh, ay, yung normal na kasi eh. Dispenser. Oo. Which is pwedeng, yung pwedeng may hot and cold. Baka may hot water. Pero hindi ko alam kung para sa staff yun ng library, no? Pero, baka pwedeng i-access eh. So, I think pwede rin tayong kumuha dun. But yeah. Laters, guys. Dito na yung classmates namin. Missing pa si Mom si Jen. Anong oras na? Yes, 9:54. Hindi nyo kita. Hey guys, I'm home. Grabe. I forgot that I was vlogging. Pero din kasi sobrang dire-diretso yung ganap ko this day. Kaya hindi na ako napag-vlog. First of all, yung last vlog ko was when we were waiting for our marketing class to start. Na online kami. So, yeah. I haven't talked about that yet. So, maybe in the future videos about taking class online. And we have one subject na asynchronous. So, we do the studying by ourselves. Wala kaming instructor. Meron kaming instructor in charge, of course. Siya yung nagbibigay sa amin ng mga, yung mga assignment and everything. You can email her if you want, pero we've never reached out to her talaga. We are given like decks or slides, PowerPoint slides, and then you study yourself, and then merong discussion question that we need to participate in. And basta 70% of our grade is mostly from our own individual work. As far as I know, wala kaming group project doon. Wala kaming team project or what. Anyways, so yun. After my marketing class. Natapos yun ng 11:50 and then 12. Pero hindi kami, kasi meron kaming group project sa marketing. So, mga 11:30, sabi nung prof namin, you guys meet and discuss about the group project hanggang end of the class na. So, parang nag-leave na siya ng 11:30. Parang ganun.
Tapos, bahala na kayo mag-end ng class. So, technically, hanggang 11:50 lang yung class. Pero, we like stayed until 12 o'clock. Kasi nga, nagdi-discuss kami about sa project. And then, meron din akong, okay, so may mga programs si Sate na siguro hindi familiar yung iba or hindi nababasa or hindi aware kasi hindi nagbabasa. Kasi nasa email siya, nasa website siya, and siguro hindi lang pinipay attention, pero there's this program called the English Language Partner or English Conversation Partner Program, something like that, ECPP. So basically, if for example, hindi ka sanay mag-English and gusto mong mag-practice yung English mo, you can sign up para ma-partner ka to someone na, well, nakalagay dun sa program like description is may pa-partner ka with someone who is fluent in English. So ikaw, parang ikaw yung parang mentor-mentee rin, pero there's nothing, wala namang talagang mini-mentor or tinuturo. It's just your partners, diba? Pero wala naman ding parang like exam or test or qualification to show na kung paano ka mag-apply as the partner na nag-i-English. Gets nyo? So, si non-English partnered with an English speaker. So, nag-apply ako, kami ni Jen. Niyayaya ko silang lahat, pero kami lang ni Jen ang nag-push through na mag-apply as the English speaker. So, we were partnered. Supposedly, dalawa yung sa akin, pero nag-back out yung isa. Actually, yung isang supposedly napunta ang parang binigay or inassign sa akin is Pilipina din. Pero nag-back out siya. Hindi ko lang kung bakit. So, natirahan ako ng isa. Si Jen, dalawa yung kanya. So, mine, ang nai-partner sa akin is from Thailand. So, today was our second meeting. So, nag-apply kami nito, parang first week ng September yata yun. Basta, this is our second meeting na. Tapos, syempre, it's up to you na kung kailan kayo mag-meet. Pwedeng by online, pwedeng in person, ganyan. And ang requirement is 1 hour per week you will meet hanggang end of semester. So, it's a 12-week commitment. So, minimum of 12 hours. It's up to you kung gusto nyo mag-extend, kung gusto nyo hindi, ganyan. Anyways, yun. Tawag dito. Because, why I applied? Kasi, it is a credit to your co-curricular record. So, it's, what do you call that? Merong term dun eh. Wait. Ayun. So, ito na. Hinanap ko siya sa website. Ayan. Ngayon ko lang ito nabasa. Meron ditong students must have a minimum CLB 7 or IELTS Band 5. Pero hindi naman kami hininga ng IELTS. Masyado mataas naman yung requirement. Well, hindi naman siya super taas. Pero medyo yung requirement niya ha. Pero nung nag-apply ako as the volunteer for this, hindi naman ako hininga ng IELTS or whatever. So, kung gusto nyo, on your next semester, mag-apply kayo. Kasi sarado na siya for fall registration. For winter 2024, mag-open yung application sa December 11. Take note, if you're a state student, mag-apply kayo. Kasi nga, it will recognize as a co-curricular activity. So, pwede mo siyang mailagay. Kumaga may certification yan. So, when you apply for jobs later on, makikita na ano yung mga pinagkaabalahan mo sa school aside from being a student. Tawag dito? Yeah, extracurricular activities. Just like sa atin sa Pinas. Pero at least ito,
may something more than, you know, extra like nung college or nung high school pala ako nasa dance club ganyan. Syempre nung college ako hindi ako sumali ng any clubs kasi feeling ko hindi ko na kaya sa oras. Pero yan, ngayon babawi tayo. Kasi yun nga, maganda siya sa resume pag marami kayong pwedeng mailagay. So this volunteering, yeah, it's a volunteer. It will be recognized as a co-curricular activity. Kaya ako nag-apply. And then at the same time, meron ding peer mentorship. Speaking of, kaka-message lang ng mentor namin. So meron ding tinatawag na peer mentorship program. This, to be a mentor, you have to be on your second year na, meaning nasa third semester ka na para maging mentor. Pero para maging mentee, as early as your first semester, you're okay to apply. So last sem hindi kami na ganito kasi wala lang. Pero this sem nag-apply kami lahat, except for si Iris, hindi siya nag-apply. Nag-apply kami as mentee kasi ang goal namin is to be a mentor, mag-apply as mentor sa third sem. So we wanted to see ano ba yung ginagawa, kung paano. I mean, meron kaming kakilala, meron kaming classmate na naging mentee last semester. So, tinatanong namin siya, ganyan. Pero iba pa din yung ma-experience mo on your own, diba? So, ganun din siya. Parang pwedeng group, pwedeng individual. Siguro depende. Like, nung nag-apply ako sa English, as English partner, meron kasing question doon na how many can you handle or how many do you want to have as a parang mentee. Nilagay ko 2. So, binigyan ako ng 2. Kasi nga lang, di ba, nag-back out yung isa. Kaya, isa na lang sa akin. Si Jen, naiwan na 2 yung kanya. Dito rin, I think dito rin, pag nag-apply ka as mentor, you will be asked how many. So, dito, sa group namin, 3 kaming mentee. And good thing, ka-group ko si Chris. Tapos, and good thing, yung mentor na na-assign sa amin ay kakilala namin dahil nakakasama namin sa pag-volunteer sa International Center sa SAIT. So, kilala namin yung mentor. Tapos yun, 3 kami, pero yung isa, hindi daw nagpaparamdam, hindi nagre-reply. Kasi last Tuesday naman, yung aming first meeting. So, nag-meet kami, pero via Zoom lang kami nun kasi nasa bahay yung mentor namin. I think tomorrow is gonna be the same. Yan, nag-message lang siya na 2 o'clock. So, tomorrow, ang class namin hanggang 1. Last week kasi ganun. Ang sabi namin, sige, we're good at 1 o'clock. Pero after ng class namin, gutom na gutom kami. 11 kasi nag-start yung class, 11 to 1. Gutom na gutom kami. Sabi namin, can we move the meeting around 11:45 sana para kakain kaming lahat as a group, kasi 'di ba si Chris lang yung kasama ko doon. May next meeting daw siya, sabi niya hindi niya move. So nag-meeting kami habang nandun lang din kami sa study hall, sa table. Nandun sila Jen, si Sheena, si Iris. Naririnig nila kasi naka-zoom, naka-video call lang kami. Tapos sila kumakain. Kami ni Chris, hindi kami makakain. Kinakahiya naman. Tapos yun, nag-message na siya sa ngayon. Sabi niya, sige, tomorrow daw at 2 o'clock. So, yun. So, din yun? Another thing na may commitment din na 1 hour per week. So, yun naman, yung peer mentorship namin is nakaschedule ng Tuesdays. So, and it can still move. Pwede rin magbago. Like, sa English partner ko, pwede rin magbago and all that. Kaya, yun. So, yun, yung mga commitments sa school. Sabi nga namin, like, iniisip ko, sabi, maximize mo na. Since nagbabayad ka na ng mahal sa school, maximize everything na pwede mong mapala, diba, sa school. And it is one way of maximizing it is having records like this sa iyong student record, diba? Kasi that will help you later on kapag ka nag-apply ka ng work na after graduation. Maganda yung, aside from your academics, meron ka ding on the side na nagawa. Kasi, of course, may skills ka rin matututunan, may skills ka rin na and at the same time share, ganun. So, yun. So far, okay naman yung yung ka-partner ko sa English conversation. Sabi ko nga, from Thailand. Nasa 30 plus na siya, pero single pa. So,
yeah, masaya kasi sabi ko rin sa kanya, this is something new for me kasi I'm always surrounded with Filipinos kasi syempre yung mga kaklase ko noon, nung first semester, tapos, diba, kalain ko kasama sila Sheena. You're always like comfortable talking lang in your mother tongue. So, this will be an opportunity for me to, na i-push ko yung sarili ko na mag-straight English ako palagi kasi nga, magkausap kami kasi nga 1 hour. Kanina nga lumagpas kami ng 1 hour. So, maano din siya in a way, it's also a practice for me. Kaya, yun, maganda din. So, take advantage of those kinds of program. Pero yung sa English mentee, yung mentee, like sa kanya, wala siyang record yan. Walang record yan sa co-curricular activity. Meron lang yan for me, na dahil ako yung nag-volunteer to be a partner. Pero sa peer mentorship program, both the mentor and the mentee will have co-curricular record. So, yun yung maganda. Anyways, so, kung hindi naman pala kayo estudyante ng SAIT, di kayo makarelate. Pero kinikwento ko lang for the sake of mga fellow SAIT students ko dyan na nanonood ng vlog. Yeah, hindi kayo aware. Be aware and magbasa kayo ng mga emails nandyan. And speaking of, meron tayong upcoming Banff trip na naman. Nag-register ulit ako sa pa-field trip ni SAIT and that will be on October 7. Ayan, kung meron sa inyong nag-register, kita-kits tayo dyan. As usual, ako na naman kasi mga hindi available dahil may mga work na yung dalawa. Mamaya ikikwento ko sa inyo yan about sa work. May work na sila, tapos hindi sila makapag-commit na makakasama sila. Tapos, si Chris birthday niya noon and all that. Basta, long story short, ako na naman mag-isa ang nag-register. But the good thing is, yung mga kasama ko nung unang field trip, sila din yung kasama ko this time. Tsaka, ayun. So, exciting kasi I really want to go sa Banff ng different season. So, ngayon, nasa fall na tayo. And parang, nasa weather forecast, parang ang first predicted, forecasted snowfall will be on October 4. So, possible na pagpunta namin nun and may snow, we'll see. Pero, in the meantime, magsundo muna tayo. Okay, let's go. Zachy! Zach! Hi. What? Where are you going? Wait. Let's walk. Hi. Are we gonna walk? It's fall na, guys. Trees are turning yellow na. Ooh. What? Dirty, Zach. Come on. Dad is here. Okay. Me first. Okay, guys. Sa labas tayo. So, ito na. Mag-alas 4. Punta tayo ng MCC thrift store. Actually, nagaling kami doon ng Saturday. Tapos, nung pag-uwi namin, para meron pinanghihinayangan si Vince na shoes for him for winter na hindi niya binili. So, sabi ko, sige, babalik ako bukas. So, dapat kahapon, pupunta ako linggo. Buti na lang, naka-ready na ako eh. Buti na lang ginugol ko. Sarado pala siya na ng linggo. So, ngayon, sabi ko, ka na pupuntahan. Sabi ko, babalikan ko yung shoes. Kung nandun pa, it's a Timberland shoes. Tapos, yeah, syempre din tayo. Actually, nung Saturday, may mga nahanap ako doon for shoes ni Zoe pang winter. Kasi matagal na hinahanapan ni Sheena sa thrift store. Wait lang, tatawid tayo. Sa thrift store ng shoes pang snow kay Zoe. Pero wala silang machempuan. And timing nung Sabado, nachempuan ko na merong Sorel na shoes na size ni Zoe. So, sabi ko, yan, kinuha ko na. Tapos may nakita rin akong pangmalakasan na winter jacket for Jen. So, yun, kinuha ko na rin. Sabi ko, ako lang yung walang, well, may nabili ako ng Sabado, pero isang beanie, tsaka isang sweater na long sleeve, knitted na sweater. So, tingnan natin kung meron tayong machempuhan today. And yeah, excited ako. Hanggang 5:30 lang sila.
So, konti lang yung time ko. Anyway, yeah. Ayan, kwento pala tayo. Kwentuhan tayo habang naglalakad ako. So, yun nga, si Iris and si Jen ay may work na. Yay! Congratulations! Yes. Nung kailan ba to? Parang second week ng September. Sa school kasi may mga ganap-ganap. May mga employer session. So, may mga tie-up with, companies. And then, meron silang parang session sa school. You come, attend, bring your resume, and all that. So, nag-register kami dun lahat prior, like, siguro 2 or 3 weeks before. Tapos, kinabukasan na, nung kinabukasan na yung event, nagkakatanungan na, tutuloy ba tayo, ganyan. Ako kasi personally, hindi ko pa naayos yung resume ko, hindi ko pa na-prepare. So, parang ayokong pumunta na hindi pa ako ready with my resume, ganyan. Tapos, then timing pa, nagkaroon ako. So, talagang tamad na tamad ako kasi hindi na ako a-attend, nag-cancel ako. So, nag-cancel kaming lahat. Ang tumuloy lang si Iris at saka si Jen. So, umattend sila. May may pa-contest, parang, ang tawag doon, parang trivia thing. Nanalo si Jen ng aqua flask, yung tumbler. Anyways, ayun. So, umattend sila, and then nagpasa sila ng resume, tapos in-interview sila, and ayun, nung Friday in-interview sa Iris si Christy Jen din yata. Wait lang. Ayun, so in-interview sila, si Iris, ang alam ko nung Friday. And then, ayun, hired na siya. Tapos bukas Wednesday yung parang orientation nila. And then mag-start na. Ang schedule ni Iris is parang 4 to 11 p.m. Which is sa kanya, okay lang kasi nagdadrive siya, may sasakyan siya. Pero like for example, ako yun, hindi ko carry kasi hindi ko kaya mag-commute ako ng 11 ng gabi. Tapos, winter is coming. I cannot. Ngayon, ito nga. So, ako nag-apply na din. Na-mention ko before, yung mall sa tapat namin, nag-apply ako sa Bath and Body Works doon. And then, yung Real Canadian Superstore, yung grocery, nag-apply din na ako doon online. And walang natawag. And then, remember, yung venue na nag-birthday yan ni Zach. Tatawid ulit ako, guys. Wait lang. So, nung day na nandun kami, may nakita din si Sheena na kakilala. Pero, nung time na yon, yung kakilala niya, taga dun sa kanila yun, kung saan sila nakatira. Yung kakilala niya, nandoon kasi nandun yung mga anak, naglalaro, ganyan. Pero doon dati nagtatrabaho yung kakilala niya. So, may mga, kilala niya pa kung sino yung mga boss and everything. So, sabi ni Sheena, i-refer mo naman ako, ganyan. So, parang, ang bilisan din ng pangyayari, ni-refer siya. Tapos, tinawagan si Sheena. Eh, di inggit din ako. Tapos, sabi ni Sheena, Ma'am, magpa-refer ka dun sa kay Camille, yung kaklase namin. So, sabi ko, Camille, ganyan. Gusto ko din mag-apply. Tapos, binigay niya sa akin yung email address. Sabi niya, send mo dito. Tapos, minensyo ko na lang din sa email ko na ni-refer ako ni ganito, ganyan. Tapos, yun din, wala pang 1 hour, tinawagan na ako. In-schedule na ako for interview. Supposedly, nung linggo. So, tinawagan ako on a Tuesday. Tapos, yun nga, ang schedule ko ay sa linggo. Speaking of, may Costco dito sa amin, pero hindi dito napunta hindi siya dito na-assign si Iris, sa southeast siya. So, isa pa yun, malayo. Well, 15 minutes drive niya, pero pag commute yun, mahirap. Wait guys, nandito na ako sa pupuntahan ko. Wait lang. Ayan tayo sa MCC Thrift Store. To be continued yung kwento ko mamaya. Ayan, ganito si MCC guys. Hindi ganun kalaki like Value Village or Goodwill, pero okay din yung presyo. So, if magaling ka maghanap, may mga worth it na talagang maganda dito. Like yung jeans, $3 lang. Mga branded din naman. And then yan, mga gloves, may mga pambata. Yan yung mga presyo. Post nyo na lang. Yan. Okay guys, uwi na tayo. Hindi ko kinuha yung shoes na
sinasabi ni Daddy. Kasi nung Sabado, kinwento niya na lang sa akin nung nasa bahay na kami. Sabi niya, meron na siya nakita. So, hindi ko nakita, pero hindi niya kinuha ni yun. Hindi niya kinuha. So, sabi ko, sige, balikan ko nga, titignan ko. So, yun niya, Timberlands. And $20. Yung condition niya, the way it looks for me, it's not worth it. Nabili ko pa yung $20 for $20. Like, iwan ko na. Hindi ko kinuha. Pero may nabili ako for me. Yung akin kasi, tig $250 lang. Pero, ano siya, mga long sleeves. Kasi, nung nakita ko, basta nakita kong merino wool, yun guys, tip. Merino wool is maganda for cold weather. Parang yun yung warmest na kind of wool. So may nakita akong dalawang merino wool. Kinuha ko na kasi sayang. $250 lang isa. Wait lang, hangin. Hi guys, I'm home. Sabi ko dito ko na i-continue pag-vlog kasi ang ingay, ang hangin sa labas. Baka masyado maingay sa camera, hindi nyo ako maintindihan. Anyway, let's do a quick haul. 3 lang naman to. Binili ko sa MCC. But we are going later. Wait lang. First, I got this. It's Kirkland brand. This is a Costco brand, if I'm not mistaken. Like, you can buy this brand sa Costco lang. Correct me if I'm wrong, but that's what I know. And kaya ko siya kinuha is because it's 100% extra fine merino wool. Yun yung sinasabi ko kanina. So, tsaka kulang din ako ng mga maninipis na long sleeves na pangloob, pang layer. And another one is this. Gusto ko yung ganitong color, guys. This is, hindi ko maintindihan yung sulat dun sa brand. Ang weird. Parang Lord Troy. Lord Taylor. Lord Taylor siguro, guys. I-google ko to. Hindi ko sure kung yun nga yun. And it's also extra fine merino wool. Let me see if it's 100% ba. Yes, it's 100% and dry clean only. Pero no. Ano ko ba rin to? I-washing machine. And it's a cardigan like that. Kaya ako kinukuha pa sa merino wool. Yeah, like what I'm saying kanina, it's a tip for you. If you're going to get inner wears and all that, try to go for merino wool kasi yun, based sa napanood ko before, yun ang parang warmest kind of wool. Kaya nung nasa Singapore kami and nakakita ako sa winter time, isang shop sa Singapore na nagsisell ng mga winter clothes, nakita ko yung merino wool na nagbebenta sila ng pangloob talaga, yung top and bottom. $100. Pinatos ko, guys. Kasi nga, sabi, based sa mga napanood ko, walang panama si Uniqlo Ultra Warm Heat Tech sa merino wool. And so far, proven ko naman siya. On days na talagang malamig, kaya kong ipaglaban. Kaya kong ipaglaban ng merino wool. So, sinusot ko lang yun. Like, it's just plain scoop neck, long sleeve na fitted sa katawan. Tapos, meron akong coat or vest on top of it. And yun, kaya naman niya akong ipaglaban sa lamig, in fairness. So, kaya nung nakita ko to, sabi ko, let's get this. Kasi based on experience, maganda yung experience ko sa mga merino wool. Kaya pag may nakikita ako, kinuha ko talaga. Actually, yung una kong dinampot is Banana Republic na black, na ganito. Pero crop top, guys, anong use no? Sabi ko, tsaka, since kanina yung suot ko sweater, makapal, hindi ko maisukat. Kasi, syempre, makapal yung Hindi ko masukat. Sabi ko, baka mamasikip sa akin. Medium size yun. Oh, ito actually is, wait, naka-pajama na ako, guys. So, ganyan. Okay, pwede. Yeah. This is another one. This is not merino wool, pero it's a knitted sweater. So, yeah. So, kasing color niya. So, I got it. So, yung mga ganito, tig to $250 lang. Which is way cheaper kung bibili ka sa Value Village or sa Goodwill.
I like this. Parang loose type lang siya na sweater. Pwedeng pa ganyan. Pack. So, mahaba siya. Tapos leggings na lang, no? Yun. Cute. Parang lakas na makataba. Taba na eh. Anyways, so yun. But, on Thursday, meron tayong pupuntahan, guys. It's going viral kasi itong Goodwill na ito, which is in, it's a Goodwill outlet. Outlet store. But technically, it's still second-hand. Tapos, per pound. Kumbaga, kinikilo, tinitimbang yung binibili, hindi per piece ang labanan. Pero yun nga lang, kailangan, mabilis yung kamay mo, magaling kang tumingin, ganyan. Kasi nga, lalo na pag pumunta ka doon ng weekend siguro, hindi pa namin natatry, itatry namin for the first time, kaming tropa, pupunta kami sa Thursday doon. So, magkakaalaman. Sana patay na oras yung punta namin para wala kang masyadong kaagaw. So, siya, mga bin, malalaking bins, tapos meron kang cart, may magustuhan ka, dampot, lagay. Tapos, mamaya na, kapag ready ka na magbayad, tsaka mo na lang siya i-sort kung ano talaga yung gusto mo. And then, ititimbang siya $1.35 per pound. Yun ang gagawin natin. Pero, napabili pa rin ako nito kasi, diba, you never know. Baka wala naman ako makita or wala akong matsyempohan na merino wool doon. So, I think for $2.50, it's still worth it for me. So, anyways, I got to end the vlog. End ko na ba? Meron akong guys. It's buti nga, nag-set ako ng alarm sa calendar ko today. Habang nandun ako sa MCC, nag-alarm na meron akong call at 6:30. It's now 5:50. Yung ko with Coach MC sa SLE, Study Live Explore. I am still partnered with Coach MC. I'm still one of her mentors. So, merong nag-book sa akin for a one-on-one video call, mentoring call today. Medyo matagal, hindi, last week pinook yun. So, nawala rin sa isip ko, kaya maganda talagang na sineset ko sa calendar ko at nare-remind ako. And buti na lang, sinet ko siya 2 hours ahead. So, kung hindi, di ba, ako doon, parang paano lang ako sa MCC. Kaya kanina, nagmadali ako kasi sabi ko, uwi ako, babasahin ko pa pala yung profile niya, anong maitutulong ko and all that. So, with that said, I'm gonna end this vlog. Ano ba bang last na ko? Nakwento ko na yung kila Iris, yung work nila. Oh, yes! Wait lang, pasadaan ko muna. So, yung aking supposedly interview kahapon, Sunday, yung doon sa Big Box, sa indoor playground na pinuntahan namin or pinag-celebrate ni Zach ng birthday. So, I was telling Daddy kasi si Sheena, kinancel niya na yung interview niya kasi in-email siya. Tinanong siya, can you commit 20 hours? Minimum kasi is 20 hours for part-time. And nag-reply si Sheena na hindi. Parang mga 14 hours lang yung kaya niyang i-commit. Tapos sabi sa kanya, since we're looking for ganito-ganyan na makakapag-commit ng 20 hours, it's best na i-cancel na lang interview and pagka meron siyang availability the next time, mag-reach out na lang siya. So, tinanong niya, ano ba yung shift na kailangan ninyo, ganyan-ganyan, kasi still trying si Sheena na baka kayang i-work out. Yun, sabi, ang kailangan nila is evening shift and weekend. Most na, yung parang what they need right now is magko-cover for weekend at saka night or evening shift, which is, tinanong ko yung kaklase ko na nag-work na, sabi ko, anong oras yung evening shift? Sabi niya, 4 to 9 p.m. So, yun. Tapos sinabi ko kay Daddy, pagka nagtrabaho ako doon, sunduin mo ako ng 9. Kasi, medyo, malapit siya pag din-drive kasi highway yung daanan. Pero, technically, kung i-commute mo rin siya, hindi siya ganun kalapit or So, sabi ko, pagka nag-work ako dyan, susunduin mo ako kasi, number 1, madilim na nun. Kasi 7:30 ngayon, guys, lumidilim na unlike before. Kasi nga, syempre, changing na tayo ng season. So, 7:30, nagsa-sunset na. Tapos,
mag-winter pa. So, imagine nyo kung work ako doon, tapos nag-i-snow. I cannot. Sabi ni Vince, huwag mo nang ituloy. Ayaw niyang sumundo. Sabi niya, mag-apply na lang ako ng dito malapit. Dito lang sa malapit na hindi niya ako kailangan sunduin. Or kung susundin niya man lang ako, malapit lang. Kasi takot pa siya mag-drive sa dilim. Hindi pa siya nag-drive sa dilim. And what more kapag ka nag-snow pa. So, medyo delikado. Medyo, ano pa siya doon, playing safe. Kaya, kinancel ko na lang yung interview ko. So, hanap-hanap tayo ulit. Although, magkakaroon ulit ng employer session si Costco this October, mga 3rd week yata. Nag-register na ako ulit. Nag-register na kami ni Sheena. Sabi ko, puntahan na natin. Just in case, wala pa rin kami trabaho by that time, di ba? And baka, makatiming tayo ng Costco na dito lang sa amin na pwede kong lakarin. Diba? Or pwede akong mas madaling masundo ni Vince. So, yun. Si Iris, natanggap siya as merchandiser. And then si Jen, sa front end siya. So, parang assistant ng cashier, ganyan. So, siguro taga-assist mag-bag and everything. So, yun. It's a din. Costco is a big company. So, okay din mag-work doon. Kaya, yeah, we'll see. We'll see kung saan tayo patungoy. Pero, sana nga sa Bath & Body Works di ba? Gusto ko dun para marami akong freebies and discounts. Suki ako dun. Anyway, so yun na guys. I have updated you with everything. Feeling kong haba ng vlog na to, kakadaldal ko. So, I will see you on the next one. Probably on Thursday kapag kami ay nag-Goodwill. Exciting! Exciting! Goodwill outlet. Okay, bye guys! Good night!